Alam mo ba na may ilang bagay sa buhay na mas mainam na huwag mo nang ipagsabi kahit kanino? Maaring iniisip mo, bakit? Masama bang maging open sa ibang tao? Hindi naman masama. Pero ayon sa psychology, ang sobrang pagbabahagi ng ilang bagay ay maaaring magdulot ng stress, panghuhusga, o hadlang sa tagumpay mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 sikreto na dapat mong itago sa sarili para mapanatili ang iyong peace of mind, para maprotektahan ang iyong pangarap at maiwasan ang mga negatibong tao sa paligid mo. Siguraduhin panoorin mo hanggang dulo dahil ang panghuling punto ang pinakamahalaga sa lahat. Number 1, ang iyong malalaking pangarap at mga layunin sa buhay. Kapag may malaki tayong pangarap, natural lang na gusto nating ipagsabi ito sa iba. Gusto nating marinig ang suporta ng ating pamilya at kaibigan. Minsan, gusto rin nating ipakita sa iba na may direksyon ang buhay natin, na alam natin kung saan tayo papunta. Pero alam mo bang, ayon sa psychology, ang pagsasabi ng iyong pangarap ay maaaring maging dahilan ng iyong kabiguan. May konsepto sa psychology na tinatawag na social reality effect, kung saan kapag sinabi mo sa iba ang iyong mga layunin, ang iyong utak ay nagsisimulang maramdaman na parang natupad mo na ito. Kahit wala ka pang ginagawa. Kapag narinig mo ang mga salitang, ang galing mo, o sigurado ako magtatagumpay ka, parang nabibigyan ka na ng reward. Pero ang problema, dahil dito, bumababa ang iyong motibasyon na aktual na kumilos. Dahil ang utak mo ay pakiramdam na natapos mo na ang trabaho. Ayon sa pag-aaral ni Peter Gollwitzer, isang social psychologist, kapag masyado tayong nagsasalita tungkol sa ating mga pangarap, nang hindi pa ito isinasakatuparan, mas bumababa ang posibilidad na magawa natin ito sa tunay na buhay. Bukod sa epekto sa iyong isipan, may isa pang dahilan kung bakit hindi mo dapat ipagsabi ang iyong pangarap sa lahat. Ang opinyon ng ibang tao. Kapag sinabi mo ang iyong plano, siguradong makakatanggap ka ng iba't ibang reaksyon. May mga susuporta sa iyo at magsasabi na kaya mo yan. Pero may ilan ding magbibigay ng negatibong komento. Sasabihin nila, huwag mo nang ituloy, mahirap yan. Baka mabigo ka lang. Wala kang sapat na kakayahan para dyan. Ang mga negatibong salitang ito ay maaaring makaapekto sa iyong isipan at magdulot ng pagdududa sa sarili. Tandaan mo, hindi lahat ng tao ay tunay na masaya para sa tagumpay mo. May ilan na maiinggit at hihilahin ka pababa, lalo na kung nakikita nilang mas mataas ang pangarap mo kaysa sa kanila. Sa halip na ipagsabi ang iyong mga pangarap, simulan mo itong gawin ng walang ingay. Hayaan mong ang resulta magsalita para sa iyo. Kung talagang kailangan mong ibahagi ang iyong plano, siguraduhin mong sasabihin mo ito sa isang taong tunay na makakatulong sa iyo at susuporta sa iyo. Sa halip na ipagmalaki ang pangarap mo, ipakita ito sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Sa halip na sabihin mong, magiging successful businessman ako, simulan mong pag-aralan ang negosyo. Mag-ipon ka ng kapital at magsimula ng maliit na hakbang patungo rito. Sa halip na ipagsabi mong, gusto kong maging fit at healthy, simulan mong mag-ehersisyo, kumain ka ng tama, at ipakita mo ang resulta nang hindi mo kailangang ipagyabang. Sa social media, madalas nating makita ang mga tao na nagpo-post tungkol sa kanilang mga goals. Ngunit tandaan mo, hindi mo kailangang ipaalam sa buong mundo ang bawat hakbang mo. Ang mga tunay na matagumpay na tao ay hindi nag-aaksaya ng oras sa pagsasabi ng kanilang plano. Ginagawa na lang nila ito. Number 2, ang iyong mga personal na problema at problema sa pamilya. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Stress sa trabaho, problema sa pera, hindi pagkakasundo sa pamilya, o mabibigat na emotional na pagsubok. Sa mga ganitong pagkakataon, natural lang na gustuhin nating ibahagi ito sa iba para maghanap ng suporta at pangunawa. Pero hindi lahat ng problema ay kailangang ipagsabi sa lahat ng tao. Kasi hindi lahat ng tao ay tunay na concerned sa iyo. Akala natin kapag nagbahagi tayo ng problema sa iba, makakahanap tayo ng pag-unawa at tulong. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng tao ay talagang nagmamalasakit sa atin. Oo, may mga tunay na kaibigan na makikinig at magbibigay ng tamang payo. Pero may mga tao rin na wala naman talagang pakialam. Minsan pa nga, may ilan na nagkukunwaring interesado, pero ginagamit lang ang iyong kwento bilang chismis.
Ang problema sa pagbabahagi ng ating mga personal na problema ay hindi natin kontrolado kung paano ito ipapasa ng iba. Maaari itong mapalaki, mapagbali-baligtad, at sa huli, baka mas lumala pa ang sitwasyon mo. Ang isang delikadong dahilan kung bakit dapat mong itago ang iyong personal na problema ay dahil hindi lahat ng tao ay gusto kang tulungan. Ang ilan ay gusto kang pabagsakin. May mga taong maiinggit sa'yo at gagamitin ang iyong kahinaan upang sirain ka. May mga taong magpapanggap na kaibigan pero gagamitin ang impormasyon upang siraan ka sa iba. May mga taong masaya kapag may nangyayaring masama sa iba dahil nagiging mas maganda ang pakiramdam nila tungkol sa kanilang sariling buhay. Kapag sinabi mo sa maling tao ang iyong problema, maaaring gamitin nila ito laban sa'yo sa hinaharap. May mga taong hindi talaga naiintindihan ang pinagdadaanan mo at magbibigay ng generic na payo tulad ng tiisin mo na lang o ganyan talaga ang buhay. Sa halip na makatulong, minsan ang mga payong ito ay mas nagpapagulo at nagpapabigat pa sa ating isipan. Number 3, ang iyong ginagawang kabutihan. Natural sa atin bilang tao ang gumawa ng kabutihan, tumulong sa nangangailangan, magbigay sa kapwa, o gumawa ng mabubuting gawain. Pero ayon sa psychology, mas mainam na huwag mong ipagmalaki o ipagsabi ang iyong ginagawang kabutihan. Bakit? Ang tunay na kabutihan ay hindi nangangailangan ng papuri. Madalas nating nakikita sa social media ang mga taong nagpo-post ng kanilang ginagawang kawang-gawa, naghahatid ng pagkain sa mahihirap, nagbibigay ng pera sa nangangailangan, o tumutulong sa isang charity event. Walang masama sa pagtulong. Pero kung ang dahilan ng pagtulong ay para lang magpasikat o maghanap ng papuri, ito ba ay tunay na kabutihan? Sa psychology, tinatawag itong virtue signaling. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag ang isang tao ay gumagawa ng mabuti, hindi dahil gusto niyang makatulong, kundi para lang ipakita sa iba na siya ay mabuting tao. Yan ang virtue signaling. Nagbigay ng pera sa pulubi at nag-post sa Facebook ng kawawa naman siya. Binigyan ko ng 500 pesos. Sana lahat tayo ganito. Tumulong sa isang charity at nag-upload ng video na may caption, napakasarap tumulong. Sana marami pang tumulad sa akin. Ang tanong, ginawa ba ang kabutihan dahil gusto mong tumulong o dahil gusto mong makuha ang atensyon ng iba? Ang tunay na kabutihan ay hindi kailangang ipangalandakan. Ito ay isang bagay na ginagawa ng bukal sa puso, hindi para sa likes at shares. Kapag palagi mong ipinagmamalaki ang iyong ginagawang kabutihan, may posibilidad na hindi ito makita bilang isang tunay na mabuting gawa. Ang ibang tao ay maaaring magduda sa motibo mo. Maaaring isipin ng iba na ang ginagawa mong pagtulong ay may kapalit. Sa halip na ma-inspire ang iba, baka lalo pang mainis sila sa'yo. Ang isang malaking problema sa pagbabahagi ng iyong ginagawang kabutihan ay minsan nagiging paraan ito para humingi ng kapalit. Anong klase ng kapalit? Papuri, atensyon, o pabor mula sa iba. May ilan na tumutulong pero inaasahan nilang purihin sila o suklian ang kanilang ginawa. May ilan na nagbibigay pero nagpo-post ng kanilang kabutihan upang makakuha ng validation mula sa iba. May ilan na gumagawa ng mabuti pero ginagamit ito upang kontrolin ang ibang tao. Ang tunay na pagtulong ay hindi naghahanap ng kapalit. Sa halip na ipagsabi sa lahat ang iyong kabutihan, mas mainam na hayaan mong ang ibang tao ang magsalita tungkol sa'yo. Tandaan mo, ang pinakamagandang kabutihan ay yung ginagawa kahit walang nakakita. Number 4, ang iyong pribadong buhay. Sa panahon ngayon, napakadali nang ibahagi ang ating personal na buhay sa social media. Mula sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa, relasyon, problema, at maging ang ating personal na opinion sa iba't ibang bagay. Pero ayon sa psychology, hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaalam sa iba. Ang sobrang pagbubukas ng ating pribadong buhay sa publiko ay maaaring magdala ng mas maraming problema kaysa sa inaasahan natin. Hindi lahat ng tao ay totoong masaya para sa'yo. Kapag masyado mong ipinapakita ang iyong personal na buhay, lalo na ang magagandang bagay tulad ng bagong trabaho, bagong sasakyan, bagong relasyon, o mga tagumpay sa buhay, hindi mo namamalayan na may ilang taong hindi natutuwa sa'yo. May mga totoong kaibigan na magiging masaya para sa'yo, pero may ilan ding taong naiinggit at gustong makita kang mabigo. Ayon sa psychological concept ng Schadenfreude, may mga taong nagagalak
kapag may nangyayaring hindi maganda sa iba. Kapag ipinakita mo ang lahat ng aspeto ng iyong buhay, lalo na ang magagandang bahagi, maaari itong mag-trigger ng inggit at masamang intensyon mula sa ibang tao. Kaya maging maingat sa pagbabahagi ng iyong mga personal na tagumpay. Huwag masyadong ipangalandakan ang iyong magandang kapalaran, lalo na sa social media. Tandaan mo, mas mabuting magtagumpay ng tahimik at hayaang ang iyong tagumpay ang magsalita para sa'yo. Kapag masyado mong ibinabahagi ang iyong pribadong buhay, mas nagiging bukas ka sa iba't ibang panganib tulad ng paninirang puri, fake news o pagsasamantala. Sa mundo ng social media, ang bawat impormasyong inilalabas mo ay maaaring manatili magpakailanman at bumalik sa'yo sa hindi mo inaasahang paraan. Kaya maging maingat sa pagbabahagi ng iyong personal na impormasyon online. Limitahan mo ang impormasyong ipinapakita mo sa publiko, lalo na ang iyong mga sensitibong detalye. Kapag masyado tayong bukas sa publiko tungkol sa ating buhay, minsan hindi natin namamalayan na nagdadagdag lang tayo ng hindi kailangang stress sa ating sarili. Kapag palagi mong ibinabahagi ang iyong relasyon sa social media, may posibilidad na mas maraming tao makikialam, magsisimula ng chismis o magbigay ng hindi kailangang opinyon. Kapag palagi mong ipinapakita ang iyong problema, maaaring lalo lang itong lumaki dahil mas maraming taong nakikisali. Kapag masyado kang open sa social media, maaari kang ma-pressure na laging magmukhang masaya at successful kahit hindi ito ang totoo. Sa halip na maging totoo sa sarili, napipilitan tayong ipakita ang isang perfect na imahe para lang sa iba. Huwag masyadong bigyan ng halaga ang validation mula sa social media. Panatilihin ang balanse sa pagitan ng pagiging open at pagiging pribado sa iyong buhay. Isa sa mga pinakamadalas na ipinapakita ng mga tao sa social media ay ang kanilang relasyon. Mula sa romantic relationships, pagkakaibigan, hanggang sa pamilya. Pero ayon sa Psychology of Relationships, hindi kailangang ipagsigawan sa mundo ang bawat detalye ng iyong love life. Ang sobrang pagbabahagi ng relasyon sa social media ay maaaring magdala ng pressure. Ang madalas na pagpo-post tungkol sa relasyon ay minsan sinyalis ng insecurity. Ngunit kapag natutunan mong pahalagahan ang iyong privacy, nagkakaroon ka ng mas malaking kontrol sa iyong buhay. Ikaw ang may kontrol kung anong impormasyon ang dapat mong ibahagi. Ikaw ang may kapangyarihang piliin kung sino ang may access sa iyong pribadong buhay. Ikaw ang may desisyon kung ano ang dapat manatiling lihim para sa iyong sariling kapakanan. Sa mundo ngayon na puno ng impormasyon, ang pagkakaroon ng pribadong buhay ay isang kayamanan na hindi dapat basta-basta ipamigay. Number 5, ang iyong takot at kahinaan. Ang bawat isa sa atin ay may mga takot at kahinaan. Mga bagay na natatakot tayong mangyari o mga bagay na pinapalakas ang ating nararamdaman ng panghihina. Karaniwan, ang mga takot na ito ay hindi natin gustong ipakita sa iba dahil sa takot na sila ay magsalita laban sa atin o gamitin ang ating kahinaan laban sa atin. Ngunit sa psychology, may mga dahilan kung bakit dapat mong itago ang iyong mga takot at kahinaan mula sa iba. At bakit ito makikinabang sa iyong emotional at mental na kalusugan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas mainam na hindi ipagsabi ang iyong takot at kahinaan ay dahil maaaring magbago ang pagtingin ng ibang tao sa iyo. Kapag ipinakita mo ang iyong mga kahinaan at takot, maaaring isipin ng ibang tao na ikaw ay mahina, hindi matatag, o hindi kayang pamunuan ng sarili mong buhay. Sa mga pagkakataong ito, ang iyong mga takot ay maaaring magbigay ng impresyon na hindi ka karapat-dapat sa mga bagay na gusto mong makamit. Tulad ng promotion sa trabaho, relasyon, o iba pang layunin sa buhay. Takot ka sa failure at palagi mong iniisip na hindi mo kayang magtagumpay. Kung ito'y ipagsabi mo sa iba, maaaring mawalan ng tiwala ang mga tao sa iyong kakayahan. Takot ka sa rejection, kaya hindi ka tumatangkilik sa mga pagkakataon ng buhay. Kung sinabi mo ito sa mga tao, maaaring magmukhang hindi ka sigurado sa sarili mo. Kaya panatilihing pribado ang iyong takot at kahinaan, lalo na sa mga tao na hindi mo lubos na pinagkakatiwalaan. Kung kailangan mo ng suporta, lumapit ka sa mga malalapit na kaibigan o family members na may malasakit sa iyo. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi mo dapat ipagsabi ang iyong mga takot at kahinaan ay ang posibilidad na gamitin ito laban sa iyo ng ibang tao. Kung may nagmamay-ari ng impormasyon tungkol sa iyong takot at kahinaan, may pagkakataon na maaari nilang gamitin ito upang kontrolin
o manipulahin ka. Kung takot ka sa rejection at ipinagsabi mo ito sa maling tao, maaaring gamitin nila ito upang ipamukha sa'yo na wala kang kakayahang magtagumpay. Kung may insecurities ka sa iyong katawan o sa iyong kalusugan, ang mga tao ay maaaring manghusga at gamitin ang iyong kahinaan upang pagtawanan ka. Ayon sa psychology, ang pagbubukas ng iyong kahinaan ay maaaring magbigay sa ibang tao ng kapangyarihan upang pagsamantalahan ka. Ang mga tao ay may posibilidad na gamitin ang impormasyong ito laban sa iyo. Kaya't mainam na maging maingat sa mga itinatagong emosyon. Iwasan mo ang pagbubukas ng iyong takot sa mga tao na wala kang tiwala. Kung may mga bagay na nakakabahala sa iyo, maghanap ka ng ligtas na lugar para ilabas ito. Tulad ng isang therapist o trusted mentor, hindi lahat ng tao ay may parehong pananaw pagdating sa takot at kahinaan. Kung ang isang tao ay nakatagpo ng iyong kahinaan at hindi nauunawaan, maaaring magkaroon sila ng maling pagtingin sa iyong sitwasyon at magbigay ng hindi tamang solusyon o payo. Hindi laging makakatulong ang mga simpleng payo. At may mga pagkakataong ang mga tao ay magbibigay ng mga opinyon na walang konsiderasyon sa iyong nararamdaman. Kaya maging mapili kung kanino mo ibinubukas ang iyong takot at kahinaan. Hanapin mo ang mga taong may empathy at may malasakit na makakatulong sa iyong personal na paglago. Ang takot at kahinaan ay mga parte ng buhay ng bawat isa. Pero hindi ito ang buong buo ng iyong pagkatao. Kapag ipinakita mo lang ang mga takot na ito, nagiging mabigat ang dating mo sa ibang tao at maaari nilang ituring ka bilang isang taong walang lakas ng loob. Tandaan mo, ang takot at kahinaan ay bahagi ng pagiging tao. Ngunit hindi sila dapat magdikta ng buong buhay mo. Panatilihin ang iyong privacy at gamitin ang iyong lakas upang magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Number 6, ang iyong susunod na hakbang. May plano ka ba sa buhay? Career? Negosyo? Mga bagay na gusto mong gawin? Huwag mo munang ipagsabi ito sa lahat. Ayon sa Intention Action Gap Theory, ang pagbabahagi ng iyong plano ay maaaring magdulot ng pakiramdam na parang natupad mo na ito kahit hindi mo pa nasisimulan. Ano ang dapat mong gawin? Tahimik na kumilos. Ipakita mo na lang ang resulta. Number 7, ang iyong opinyon sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangang magkaroon ng opinyon sa lahat ng issue, lalo na kung ito ay makakasama lang sa'yo. Minsan, mas mabuti ang manahimik kaysa makisali sa walang katapusang diskusyon. Number 8, ang iyong pananalapi. Huwag mong ipagsabi ang iyong kita, utang at pinansyal na estado. Kapag masyado mong ibinabahagi ang iyong pera, maaaring magdulot ito ng inggit, panghuhusga at maling expectations ng iba. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na ito. Sana ay may natutunan ka na makakatulong sa iyong buhay at sana ay napaisip ka tungkol sa mga bagay na dapat mong panatilihing pribado. Kung nahanap mo ang mga tips na ito na kapaki-pakinabang, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa higit pang mga inspirasyon at gabay sa buhay. At tandaan, hindi mo kailangang ipakita ang lahat para maging matagumpay. Ang tunay na lakas ay nagsisimula sa loob. Hanggang sa susunod na video, stay strong, stay private, and keep growing. See you next time. Ang kaligayahan ay parang alon, dumarating at mawawala. At may panibago na namang dumarating. Minsan, sobrang taas ng level ng kaligayahan natin. Minsan, sakto lang. Ngunit tayong lahat ay maaari ring lumikha ng ating sariling kaligayahan. Kahit nakakapagod na, kahit nahihirapan na tayo sa buhay, pwede pa rin tayong sumaya at pwede pa rin tayong maging positibo sa buhay. Ang tanong ganito, bakit may mga taong sobrang nahihirapan sa buhay pero masaya pa rin sila? Paano nila ito ginawa? Kung matututunan mo lang kung paano harapin ang mga hamon sa buhay, sa maayos na paraan, maaaring humantong ito sa mas maligayang pamumuhay. Ang mga masasayang tao ay hindi lang sumasaya ng biglaan. Hindi ito nagkataon lang. Ang mga taong nanatiling positibo at masaya, nagsusumikap sila sa pagsasanay ng tamang uri ng mga habits na makakatulong sa kanila na makasabay sa daloy ng buhay. Kung isa ka sa mga taong nahihirapang sumaya, hindi mo na kailangang mabahala dahil ikaw rin ay matuto kung sanayin mo ang mga habits ng masayahing tao.
Kaya gusto kong makinig ka ng mabuti at isa puso mo ito dahil may benepisyo ito sa buhay mo. Number 1, maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Deserve mong gumala mag-isa. Deserve mong makilala ng lubos ang sarili mo. Deserve mong mapag-isa. Deserve mong lumayo sa napakaingay na mundo. Deserve mo yan. Ano man ang gusto mong gawin habang mag-isa ka, deserve mo yan. Ayos lang na maging ambisyoso o ambisyosa. Ayos lang kung minsan inuuna mo ang ibang tao. Ngunit kung gusto mong maging masaya, maglaan ka rin ng araw para pangalagaan ang iyong sarili. Tandaan mo ito, okay? Kung hindi ka naglala ng oras para sa sarili mo, hindi mo makakamit ang saya na ninanais mo. Bakit? Kasi iniisip o inuuna mo ang ibang bagay o ibang tao. Wala namang masama doon, pero kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Kailangan mong tutukan ang iyong sarili. Tanggapin mo na ang iyong sariling kaligayahan ay napakahalaga. Practice happiness-boosting routines. Ang dami mong magagawa na makakapagpasaya sa'yo. Ikaw lang ang nakakaalam kung anong bagay ang nakakapagpasaya sa'yo. Kasi iba't iba naman tayo ng kiliti sa buhay eh. My point is, self-care is an important habit. Ang paglalaan ng kahit isang araw lamang sa isang linggo upang ma-enjoy ang iyong sarili at upang pangalagaan ang iyong mental health ay magpapabuti ng iyong mood. Number 2, makipag-usap ka sa iyong kaibigan. Yung kaibigan lang na mapagkakatiwalaan mo. Hindi yung nakikichismis lang na kaibigan. Alam mo naman siguro kung sino yung mapagkakatiwalaan mo. Di ba? Makipag-usap ka sa kanya, tawagan mo siya, at ilabas mo lahat ng iyong alalahanin. Minsan sa buhay natin, may mga bagay na mabibigat. Yun bang hindi natin kaya na tayo lang? Hindi naman pwedeng itago lang yun habang buhay. Kailangan mo rin ng makakausap at kailangan mo ng tulong. Huwag mong kimkimin ang negatibong emosyon. Kasi sasabog ka dyan, matuto kang buksan ang puso mo para mailabas mo lahat ng negatibo sa puso mo. Tumawag ka ng kakampi para matulungan ka nila. Kung may kaibigan kang toxic, sigurado ako na may mabuti ka ring kaibigan. Lumapit ka sa kanila upang ilabas ang lahat ng iyong mga alalahanin. Siguradong makikinig sila sa'yo. At madalas ay maaaring mag-alok pa sila ng mabubuting payo. Pero tandaan mo, natulungan mo rin sila kung sila ang may problema. Dapat kasi, give and take para mas maging solido ang pundasyon ng samahan. Number 3, ilista mo ang iyong mga gawain. Paano ka sasaya kung hindi organisado ang mga gawain mo? Lalamunin ka ng oras sa kakahabol ng mga gawain mo. Matataranta ka, mafu-frustrate ka lang sa sitwasyon. Ang mga listahan ng iyong gawain ay perpektong paraan upang harapin ang isang abalang schedule. You need to organize all the things that you need to do. At siguraduhin mo na ang mga nasa listahan ay matatapos mo. Gaano man kalaki o kaliit na bagay man yan, ano man ang kailangan gawin sa araw na yon, dapat kasali yan sa listahan para wala kang makakalimutan. Dahil bukas, may panibagong gawain na naman. Kapag gagawin mo to, magugulat ka na lang kung gaano kasaya ang mararamdaman mo kapag natapos mo ang nasa listahan mo. Number 4, magpakabait ka. Simpleng-simple. Sobrang napaka-harsh na ng ating mundo. Huwag mo nang idagdag ang sarili mo. Magiging masaya ka kung magpakabait ka. Wala namang masama kung mabuting asal ang ipapakita mo. Di ba? Libre lang yon. At matutuwa pa ang Diyos sa kabutihang ipinakita mo. Doing good and being a good person is proven to make you feel better and happier. Pero hindi dapat umabot sa punto na tatapak-tapakan ka lang ng iba tapos mabait ka pa rin. Hindi ko naman sinasabing makipag-away ka, okay? Ang ibig kong sabihin, dapat may standard ka rin para respetuhin ka ng mga tao. Here's the thing, when you bring happiness to someone else, you will remember how good it feels to be kind. At sana nga, yung taong pinakitaan mo ng kabutihan ay gumawa rin ng mabuti sa ibang tao. Para bang may hawaan na nangyari. Para mas madaling lumaganap ang positive vibes sa ating mundo. We are social creatures. Nasa ating dugo na ang makipag-ugnayan sa mga tao. Ang pakikipagtulungan at ang bawat mabuting gawa natin ang tanging paraan upang maging mas positibo ang ating paligid. Number 5, tanggalin mo ang mga taong toxic. Tanggalin mo ang mga taong toxic kahit nahihirapan kang tanggalin sila. Kasi minsan, nasasanay ka na sa feeling nila. Pero kailangan tanggalin eh. Kasi ang taong toxic na nakapalibot sa'yo ay may dalang negatibong enerhiya. Gusto mo ba yon? Paano ka sasaya kung napasa ilalim ka ng kadiliman?
Pay attention to how they make you feel. Sometimes simply becoming more aware of how someone's toxic behavior affects you can help you better navigate interactions with them. Karamihan din sa mga tao, paminsan-minsan, ay nakakapagsabi ng mga masasakit na salita na hindi naman nila sinasadya. Minsan ganyan din tayo, di ba? No one feels their best all the time, and being in a bad mood can make you lash out. This is not necessarily toxic. Parang mailalagay lang natin ito sa normal na sitwasyon. Pero kung ginagawa nila yan sa'yo ng paulit-ulit, yung binabastos ka palagi, pinapahiya ka, emotional abuse o verbal man, hindi na po pwede yun. Kailangan mo nang bitawan ang ganitong mga tao. Kahit itinuturing mo pa siyang kaibigan, kahit kasosyo mo pa yan, kahit pamilya mo pa, hindi mo dapat hinayaan na gaganyanin ka nila. Paano ka sasaya kung palagi ka na lang nakaluhod? Tandaan mo ito palagi, ang iyong mental health ay mas mahalaga kaysa sa paglingkuran ng mga taong toxic. Number 6, kumain ka ng masustansyang pagkain. Talagang hindi ka sasaya kung walang kwenta ang kinakain mo. Ito rin ang sinabi ng doktor ko nung ako'y na-depress na dapat kumain ako ng masustansyang pagkain. Marami ang dahilan ng depression. Pwedeng genetic o natitrigger ng kaganapan sa buhay o maaari ring lifestyle choice mo. Kung ang kinakain mo ay mga unhealthy foods, ano mangyayari sa katawan mo? Unhealthy din. Imposible naman kung healthy ka pa rin, di ba? Manghihina ka. Maapektuhan din ang utak mo. Mahirap sumaya kung apektado na ang mentalidad mo. Eating fruit and vegetables apparently boosts our happiness, and your body will thank you for it. Yan ang sabi ng doktor ko at ibinahagi ko lang sa'yo. Number 7, dapat malinis ang lugar mo. Kapag sinabi kong lugar, hindi ibig sabihin na buong barangay nyo. Pero mas lalong maganda yon, yung malinis ang kapaligiran. Ibig sabihin ay bahay nyo, kwarto mo, sa opisina mo. Nakaka-stress kung marumi ang paligid mo. Nakakairita ang mga dumi. Hindi ka makakapag-concentrate. Have a happy space. Kapag nililinis mo ang lugar mo, bababa ang anxiety level mo. Plus, it's so much nicer to spend them in a clean area. Nakakagaan ng pakiramdam at preskong-presko ang amoy. Cleaning has been found to have positive effects on our mental health by helping us gain a sense of control over our environment. Whilst being absorbed in the activity itself can also help calm your mind, it has also been found to help improve mood and provide us with a sense of satisfaction. Number 8, ilibre mo ang iyong sarili. Hindi ko naman sinabi na magwaldas ka. Ang sabi ko ay deserve mong pasayahin ang sarili mo. Bumili ka ng bagong damit. Bumili ka ng sapatos. You deserve it. Bigyan mo ng reward ang iyong sarili dahil sa mga hard work mo. Marami ka nang nagawa sa mundo. You deserve something nice too. Hindi mo lang dapat pasobrahan ng ganitong ugali. Kasi baka pera mo naman ang puproblemahin mo. Sakto lang. Kontrolin mo lang ang saya na makukuha mo dito. Self-compassion is basically the concept of being kind to yourself. Kind in the sense of forgiving. In the sense of nurturing, loving, and supporting. Katulad din kung ano ang pagtrato mo sa iyong kaibigan. Small treats are not just about provoking a little hit of dopamine in your neurochemistry, though that's powerful in itself. They're also part of a practice called self-compassion, which is gaining increasing ground in the psychology community as a good way to think about self-care and good mental health practice. Number 9, mag-isip ka ng positibo. Yan ang isa sa mga nagpapasaya sa atin. Kahit ano pang negatibong impluensya na makikita mo o maririnig mo sa mundo, sa positibo ka pa rin mag-focus. Pero prangkahan na kita, hindi ito madaling gawin, lalo na kung nasanay ka ng mag-isip ng negatibo. Mahihirapan ka talaga. Gusto ko lang maging honest sa'yo, mahirap magpaka-positibo, pero hindi ito imposibleng gawin. The fact of the matter is, happier people focus on positive thinking. Rather than using negative words in their self-talk, happy people use a more positive outlook. Kapag na-master mo na kung paano gawing positibo ang iyong mga negatibong kaisipan, magiging mas masaya ka sa bawat araw. Your brain is constantly monitoring the emotional tone of your thoughts. Too many negative thoughts, and your brain responds by creating stress and sadness in your body. When you add more positive thoughts, your brain will create relaxation and happiness. Be aware of negative thoughts and feelings. For the entire week, pay attention to your thoughts. Whenever you catch yourself thinking about or feeling anything negative, sad, or stressful, label that thought unhappy. Don't worry if you have a lot of unhappy thoughts and feelings throughout the day.
It's perfectly normal. Just pay attention and label them. Number 10, hindi ka perpekto. Tanggapin mo yan ngayon din. Mahihirapan kang sumaya kung palagi ka lang nag-iisip na perpekto ka. Kasi walang ganun. Ilusyon lang yon. Kahit anong gawin mo, magkakamali ka ng paulit-ulit. But here's the thing that I want you to remember. The mistakes that we make don't define us. And people who live happier lives know the power that forgiveness can have. So forgive yourself for being harsh with you. Patawarin mo ang iyong sarili kung may ginagawa kang kamalian. Huwag kang magalit sa sarili mo. Tanggapin mo na tao ka lang. Nakakagawa ka rin ng hindi kalugod-lugod. Life is going to keep moving forward. So we might as well be as kind to ourselves as we can. Alam ko na iba't iba ang paraan ng ating kaligayahan. Kaya kung wala man sa 10 ito ang nagpapasaya sa'yo, kung hindi ko man na-mention, ay dahil nakabase lamang ako sa sarili kong karanasan at sa sarili kong techniques. Pero kung may maidagdag ka, welcome ka naman sa comment section para maisabuhay ko rin yung positibong ginawa mo. Uulitin ko, iba't iba man ang ating paraan upang maging masaya. Pero ang 10 habits na binanggit ko ay makakatulong din sa'yo. Gagana rin ito sa'yo. Each person deserves to live happier life. And the habits that lead you down that path are effective and healthy and can even help make the people around you more positive. Be kind to yourself. At huwag mong madaliin ang lahat. Hindi ito magre-resulta sa isang tulog lang. Kailangan mo lang sanayin ito ng sanayin hanggang magbubunga na ang lahat. It takes time and take your time. They're worth the effort.